in His time, ibinigay ng ating Panginoon yung hinihiling nila, di ba? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayong hapon din po, di rin po tayo magpapatalo, di ba? Dahil meron din po magbibigay ng patotoo, di ba? Ng ginawang mabuti sa atin ng ating Panginoon, di ba? Kanina po, siguro, marami din yung na-bless kaninang umaga. Maraming gustong magpatotoo ngayong hapon, di ba? At tinatawagan po natin si Sister Gudia. Gusto niyo po bang magpatotoo? Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Halos hindi ko makayanan ang nangyari sa buhay ko nung nakaraang Lunes lang. Kaya, hindi ko masabi kung paano ako magpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niyang biyaya sa amin sa loob ng 3 taon kong inalagaan ng aking asawa na walang labis, walang kulang ko siyang kahabay lagi sa aming pinupuntahan. Pero, wala pong problema sa hindi ko kayang sabihin, hindi ko kayang isa sa inyo ang nangyari sa kanya. Pero that time na inabot kami ng baha, wala hong tigil ang ginamit ng Panginoon kung sino man yun, yung mga taong tumulong sa amin. At hindi kami nagkulang sa lahat ng financial na kailanganin namin at sa mga iba pang gagamitin namin. Maraming pong salamat sa Lord at talagang andyan yung mga taong tumulong sa amin. Kaya Lord, hindi ko kayo isa-isa ang sasabihin sa Kanya, pero bahala ng Panginoon sa inyo na magtataas na kung paano nyo ako sinagip sa baha na yun. Kaya hindi kami nagkulang, totoo yan, hindi kami nagkulang sa financial, sa pagkain man. Mayroon talagang taong ginamit ang Lord na nagdala sa amin. Kaya hindi ko kayang tanggapin na kung maaari sana hindi ko pa kayang lubos maisip kung bakit nagkaganon nga si Papa. Hindi man po nakarating ang aking anak, pero nandyan siya lagi sa tabi ko na lagi niya akong ginagabayan na, Mami, walang iyakan niya, pero hindi namin masasabi na hindi kami umiyak lagi ng anak ko. Nakaka-chat lang namin kanina na sabi ko, anak, sasabihin ko lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay namin, na lahat ng biyaya na natanggap namin kako sa Kanya. Kaya Lord, maraming salamat po at naikrimit namin yung aking asawa na talagang totoong-totoo na hindi po kami nangutang. Talagang lahat po ng mga taong tumulong sa amin ay maraming salamat po. Talagang napakabuti ng Lord sa buhay namin. Ayan, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon sa ginawa niya sa buhay ni Aling Gudia, di ba? Sa hindi po yung nakakalam sa inyo, yung pong husband ni Sister Gudia ay namatay po nung last Monday, no? Monday. Kilala niyo po, laging nakaupo dyan. Yung laging nagpapatotoo dati na yung po yung dinadialysis dahil may sakit daw sa bato. Kikiramay po kami at ang maganda pong ehemplo talaga ng tunay na pag-ibig ay yung pakikiramay natin, pagtulong natin sa buhay nilang pamilya, lalo na itong nakaraang baha. At higit sa lahat yung pag-ibig na ibinigay ni Sister Gudia sa kanyang husband. Imagine, di ba, for 3 years, nalagaan mo, di ba? At talagang biyaya talaga ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tatawag po ulit tayo. Siguro po dito sa worship team, baka may gustong magpatotoo, di ba? Sister Mako, si Bro. Ito po ay single ngayon pero malapit na po siya maging double. Hi. And good afternoon po. Gusto ko lang ibigay ng papuri yung sobrang timing ni Lord sa amin dalawa ni Rachel. Kasi yung nagpa-plan kami na nagplan kami magpakasal na this coming December. Parang
nagko-compete ako. Kung ano, kaya na, sige, kaya na. Tapos di parang ang prayer namin lagi, mabigyan kami ng grace ni Lord na masustain yun, na namin yung naming budget. Tapos sabi namin, ang hinahawakan naming word, si God is able na to do exceedingly abundantly sa natin, inisip pala natin, saka hinihingi natin. Pero magandang nangyari, hindi namin na-hit kasi yung nag-start yung parang nawalan kami ng OT sa planta. So yung mga budget namin nagagalaw. Tapos sumabay pa yung nagkaroon ng baha. Di parang naahit talaga. So parang ganun, parang sabi ko, kailangan na natin gumalaw kasi 3 months na lang. Tapos sabi ko, parang nag-iisip na rin ako ng way. Parang gusto ko nang i-withdraw yung yung savings ko sa co-op namin. O kaya mag-loan na lang. So parang pa lang, iniisip ko pa lang yun, kinabukasan, meron kasi kaming hinihinging project kay Lord. So parang inalagaan namin ilang months. Parang nagpa-plan na ako ngayon. Kinabukasan, naka-receive kami ng text na approved na yun. Tapos, alam mo yun, parang sobrang saya kasi yung inihingi naming budget, mas mas malaki pa. Tapos pang start na din. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord. Amen. There's no turning back, ika. Wala na atrasan, di ba? 3 months to go. Kayang-kaya yan, kapatid. Di ba? Sabi nga kanina dun sa awitin, hindi niya tayo iiwan, di ba? Pagpapala na sa atin ay nandyan lagi, di ba? At higit pa yung ibinigay sa kanila. Imagine. Di ba? Magiging Mrs. Del Rosario na siya. Hindi, biro lang, bro. Mister, ayan. So, Sister Mako. Good afternoon po. Gusto ko lang pong ibalik sa Panginoon yung papuri at pasasalamat sa ginagawa niya po sa aming negosyo sa Pandicelo. Naalala ko po, last year, di ba bumalik kami dito galing Bicol, na na-realize namin that we found where we belong. In this house, we will grow. In this house of the Lord, we will grow. And indeed, hindi na namin in a span of from November up to now, grabe, ang amazing talaga ang ginagawa ng Lord sa negosyo namin. Mula nang sinimulan namin yun. One step at a time, and tinataas niya kami. Yung target namin na benta, ngayong month na ito, di ba, may habagat pa po. Pero yung average sales namin, yung daily namin, higit siya sa mga nakaraang buwan. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, despite noong habagat po, yung iba po, binabaha. Pero kami po, hindi naman kami nagre-rejoice dahil hindi kami binaha. Pero, the Lord made a way for us na kahit na binabaha yung sa kapaligiran namin, patuloy pa rin yung negosyo namin. Mas nakilala pa po yung aming bake shop dahil sa pagkakataong yun. So, nagpapasalamat ako kay Lord. Lalo na kahapon, grabe kasi, mula nang nag-Bible school si Robert, pinopromote ko na ang Bible school. Mula po nag-Bible school lang asawa ko, grabe na yung mga revelation na ibinigay sa kanya ng Lord. Isa na lang doon sa pagbibigay. Kasi dati po, nung single ako, all out ako, bigay sa Lord, ganyan. Kahit wala ka pa naman pamilya. Pero nung nag-asawa na kami, syempre, titimbangin mo. Minsan, may approval niya yung bibigay ko. Yung hindi pa siya ganun ka-open sa pagbibigay. Wala naman siya dito eh. Yan. Tapos, pero ngayon po, grabe ang revelation sa kanya na yung parang open na ang kamay niya. Sige, bigay natin yan, ganyan, ganyan. At dahil lang dun sa mga tinanim namin, hindi pa lang, weeks ago pa lang po, kahapon inani na namin yung highest ever sales namin mula nung nag-open kami. So, I glorify the Lord dahil patuloy niyang pinagpapala ang mga anak niya. He directs the paths of His children, di ba? If we only allow Him, wag natin imaniobra.
let's allow Him to direct us kung saan niya tayo gustong dalhin. Manatili po tayo sa Panginoon, kahit anong mga dinaranas natin, masaya, malungkot, the truth will remain that the Lord is with us, the Lord loves us, di tayo mag-iisa, hindi tayo niya iiwan. So I glorify the Lord. Ayan. Di pa po giving time, nag-exhort na si sis sa giving, di ba? At okay na, tapos na. Pero doon po sa kwento ni sis kanina, ako po ay saksi doon sa nangyari sa kanila nung panahon ng pagbaha. Dahil kami po ay nandun, kami po ay isa sa mga na-stranded doon, di ba? 2 days kami doon po at siya po ang nagpakain sa amin. Doon ko po nakakita talaga na yung minsan yung negative situations nagiging opportunities, 'di ba, sa ibang tao, 'di ba? Dahil grabe po nakita ko yung mga nakapilang taong kumakain kila doon sa tindahan niya, 'di ba, sa bake shop niya. At naubusan pa, 'di ba? Grabe. Talagang yung po mga na-stranded ang lahat kumain doon. Ayan, so tuloy-tuloy na po yan at hindi lang po during pagbaha, kahit po summer yan, talagang pagpa-prosper yung tindahan na yan. Di ba? Amen po. Tayo po tumayo na, tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, we just thank you, Lord, sa hapon na ito, God. Maraming po salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang nararamdaman namin na kasama ka namin, Panginoon, O God. Tunay nga, hindi mo kami iiwang kahit anong sitwasyon, O God. Salamat po, Panginoon, na Lord, kahit anong sitwasyon, Panginoon, ay nandiyan ka, Panginoon. Sitwasyon ng pagbaha, tagtuyot, tagsagana, Panginoon, kasama ka namin lagi, Panginoon. Lord, narinig mo, Panginoon, ng mga patotoo ng mga anak mo, O God. Lord, alam namin na nagre-rejoice ka, Panginoon, O God, dahil nagbibigay sila ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo, O God. Ngayon, ang sa amin pagpupuri at Lord, pagsamba sa inyo, samahan mo nga kami, O Banal na Espiritu, O God. Ikaw nga mag-guide sa amin the entire service na ito, O God. Salamat po, Panginoon, na alam namin, imimit mo expectation ng bawat isa sa hapon na ito, O God. Salamat po. We just give you back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Na kahit saan tayo magpunta, dalhin ng Panginoon dito sa lugar na ito, patunay na ang pangako niya na hindi talaga tayo nag-iisa. Amen? And I want to encourage everyone na to stay in the presence of God. Amen? Dahil po sa presensya ng Panginoon, there is peace, there is hope, there is joy, there is love, there is healing, there is miracle. Amen? Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Each time I say your name, His love is deeper than simple words can say. You go before me, yes you do. You make a perfect way. My one desire to give you perfect place in my
lifter of our head. Amen. Where the Spirit is, there's liberty. Fullness of joy. With a heart of praise, I will lift my voice in the holy place. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling. Your grace is lifting me high again. You are awesome in this place, oh Lord. We exalt your name. For the hope you set inside of me, I will never sing. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling. Your grace is lifting me high again. Where the Spirit is, there's liberty. Fullness of joy. With a heart of praise, I will lift my voice in the holy place. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling. Your grace is lifting me high again. You are awesome in this place, oh Lord. We exalt your name. For the hope you set inside of me, I will never sing. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling. Your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling. Your grace is lifting me high again. There's no higher love that I could find. For this joy I will thank you. I will thank you. Amen. Thank God for what He has done in your life today. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for our salvation, oh God. Your love is lifting me up again. Now I'm free to live. Your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Now I'm free to live. Your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Now I'm free to live. Your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Now I'm feeling. Your grace is lifting me high again. Amen. Woo! Shout your praise. Shout your praise to the Lord. Amen. Woo! Amen. Your love is lifting me up again. Now I'm free to live. Your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Now I'm free to live. Your grace is lifting me high again. Your love is lifting me up again. Now I'm free to live. Your grace is lifting me high again.
so good in this place. You never leave us nor forsake us. All the riches in the world will never be all the splendor of heaven will never be enough. My highest sacrifice will never be enough. For the honor you deserve, oh my King, you deserve more than I can give to you. For the price you paid to bring me back to you. My deepest love, my loyalty could never match what you've done for me. You deserve so much more, my King. All the riches in the world will never be enough. All the splendor of heaven will never be enough. My highest sacrifice will never be enough. For the honor you deserve, oh my King, you deserve more than I can give to you. For the price you paid
hallelujah, higit kang karapat-dapat ng mas higit sa pwede naming ibigay sa iyo sa hapong ito, aming Diyos. Salamat po at muli mong ipinaalala sa amin kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano, Panginoon, kalaking halaga ang ipinambayad mo sa bawat isa sa amin. Sapat na dahilan upang maingatan namin ang aming buhay, ang aming patutuo, upang kami, Panginoong Diyos, ay magandang, Panginoon, patutuo ng pag-ibig mo at kabutihan mo sa mundong ito. Aming Diyos, salamat sa presensya mo. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, nararamdaman namin ikaw ay narito at tinanggap mo ang aming pagsamba at papuri. Tunay nga na ikaw ay Diyos na mabuti, tapat at nagmamahal sa amin. Narinig mo ang mga patutuo ng mga anak mo at mas may higit ka pang inihanda sa bawat isa sa amin. Father, we believe that the best is yet to come. Hallelujah! Salamat po, Panginoong Diyos. Samahan mo nga kami. Katulad ng sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, susundan mo ng himala ang iyong mga salita. At sa mga anak mo na tatanggap sa iyong salita sa hapong ito, sila ay tatanggap ng binhi upang, Panginoon, ito ay yumabong at magbunga sa kanilang mga buhay. Salamat po sa bawat anak mo na naririto ngayon pa lamang. I release the blessing that is due them today. Whatever that is, in the name of Jesus, receive it because the presence of God is here. Salamat po, O Diyos. Father, we don't deserve anything from you, but because of your great love, O God, you continue to be gracious to us. Patuloy ka, Panginoong Diyos, na mabiyaya sa aming buhay. Salamat sa buhay na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Tuwing kami ay kakain, salamat po at nalalasahan namin, na-enjoy namin ang pagkain namin. Salamat po sa bawat oras, Panginoon Diyos, kaya nga aming inawit sa aming paghinga. Nais namin na maging kalwalhatian sa iyo. Sa aming buhay, Panginoong Diyos, ikaw ang higit na mahalaga. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Buhayin mo bawat titik. At Lord, binubuksan namin ang aming pangunawa at ang aming puso at sinasaway namin ang anumang bagay na gagawin ng dyablo upang nakawin ang mga salitang ito. Salamat po, ikaw ang malwalhati sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Woo! God is good! And all the time, if God ceases to be good to you, God ceases to be God. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Kung ang Diyos ay tumigil na gumawa ng mabuti sa iyong buhay, siya ay tumitigil na maging Diyos. Amen. He can never be against Himself. He is always good. Amen. Tayo po ay pwede nang makaupo at pwede ko po bang maanyayahan na tumayo ang lahat ng aming mga panauhin sa hapong ito. Meron po ba tayong mga bisita? Meron pa tayong mga visitors. Wow! Glory to God! Palakpakan po natin sila. Hallelujah! Welcome po kayo sa Rema Word of God Church. Amen! At dalangin namin na kayo ay mapagpala ng bagay na inyong hinihingi sa Panginoon sa hapong ito. Meron ba kayong dalang panalangin? Meron ba kayong dalang pagsamba? Pues, mas higit ang dala ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo. Amen! Are you ready to receive? Praise the Lord! Glory to God! Namimiss ko ang mga nag-a-attend ng hapon. Gusto ko, puro hapon na lang ako. Glory to God! Buksan po. Are you ready for the word? Alam niyo po, kami ay nakikiramay kay Sister Godia. Amen. Alam niyo po,
si Sister Godia ay malapit sa ating mga puso sapagkat ang anak niya po, yung nasa States, si Jenny, ay siya po yung tatlo ba o apat? Isa yung anak niya sa bumuo ng unang Bible study na ginanap ko sa San Miguel. Amen. 4 lang kami noon. Amen? At dahil sa katapatan ng Panginoon, ang 4 na yon ay lumaki at naging the Rhema Word of God Church. Glory to God. Kaya napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, bawat buhay ay mahalaga sa Diyos. Every life is significant to God. Alam nyo, huwag nyong isipin na kayo dumating dito sa Rema para lang dahil may mga hinihingi kayo sa Panginoon. Ang Diyos ang nagdala sa inyo sapagkat may plano siya sa inyong buhay na napakaganda. Alam nyo po, nung sinimulan ko ang The Rema Word of God Church, wala akong balak, wala akong intensyon na magpastor. Amen! Ngunit dahil nakita ko ang kauhawan ng tao sa salita ng Diyos, hindi na ako pwedeng bumalik. Sabi nga ni Pastor Ray, there is no turning back. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Tayo po ay patuloy na nagsiserya ng pag-aaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos ay isang bagay na hindi natin masukat. Walang makakasukat sa laki, sa lawak, sa haba, sa taas, sa tayog, sa kalakasan at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Para sa mga tao na patuloy na magugutom, magsasaliksik sa kahulugan at pag-ibig ng Diyos, kayo po ay patuloy na magpapahayag ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa inyong buhay. Alam niyo po, ang susi sa mga bagay na espiritual ay desire. Amen? Ano ang desire sa pananabik? Kung kayo ay laging nananabik sa salita ng Diyos, kung kayo ay laging nananabik sa presensya ng Diyos, alam nyo, every opportunity, every time na tayo ay sumasambal sa Diyos, alam nyo po, yun ay ating expression ng ating pag-ibig sa Diyos. And the deeper your worship, that means you have a very deep revelation of the love of God. And do you know that the love of God cures everything that ails you? Ang pag-ibig ng Diyos, ang katugunan sa lahat ng mga bagay na pinuproblema mo, nang sumasakit sa buhay mo. Masakit ang bulsa mo, ang katugunan dyan ay pag-ibig ng Diyos. Masakit ang katawan mo, ang katumbas niyan, ang kasangga niyan ay, ang katapat niyan ay pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, ang tao na napakalalim ang kapahayagan niya sa pag-ibig ng Diyos, yun ang tao na matatag ang pananampalataya at laging nananagumpay. Amen. Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Kung marami kang kapahayagan sa pag-ibig niya, mas kilala mo siya. At kung kilala mo ang Diyos, wala kang katatakutan. Kanina nga sabi ko kanina sa umaga, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, kaya ka narito sa church. At kung ikaw ay magre-responde, if you are going to respond to that love, amen, ang Panginoon ay magpapahayag ng maraming bagay sa'yo. Ang una niyang ipapahayag ay ang dahilan bakit ka nabuhay. Sino dito ang nakakaalam sa inyo bakit kayo binuhay ni Lord? Binuhay lang ba kayo ng Panginoon para kumain ng maraming kanin, mulawin, pansit? Para mag-occupy ng space, para suminghot ng aircon? Hindi. Amen? Bawat buhay ay may layunin. At pag natumbok mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo, at lakaran mo yung layunin na yan ng Diyos. Alam niyo po, hindi ko alam na ang layunin ng Diyos sa buhay ko ang maging pastor. Takot ako nung tinawag niya. In fact, ipinamigay ko ang panawagan na yan. For almost 7 years, I hired a male pastor because I thought only the man can be a pastor. Amen. At katakot-takot
malungkot na problema at sama ng loob ang inabot ko sa pastor na yon. Ngunit nung kinausap ako ng Panginoon, natayuan ko ang panawagan ko, brothers and sisters, doon ako nagsimulang mabuhay. Amen. Ngayon, sabi nga, kung lakaran mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, you are immortal until you finish your work. Tingnan mo ang Panginoong Jesus. Ilang beses siya na gustong dakpin ng mga religious leader para patayin. Amen? Nung nag-preach siya na, the Spirit of the Lord is upon me because He's anointed me, nagalit sa kanya ang mga tao kasi inaangkin niya siya ang Mesaya. Amen? At gusto siya ay itulak doon sa burol para mamatay siya. Bigla na lang napawi ang Panginoong Jesus sa kanila, hindi nila siya makita. Why? Because He has not finished His assignment on earth. Bawat isa sa atin ay may assignment dito sa lupa na ito. Maaaring ang assignment mo, kaya ka tinawag ng Panginoon, ikaw ang kaisa-isang Kristiyano sa pamilya mo, ang assignment mo ay ang pamilya mo. Until such time na ang pamilya mo ay na-born again lahat, hindi ka mahahawakan ng dyablo. You will be immortal. Amen. But make sure that you are walking in the will of God. Nilalakaran mo ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo o tinatakasan mo? Amen. So, alam niyo po, marami sa atin tumatakas sa kalooban ng Panginoon. I bet you, kahit dito sa church na ito, 10% lang siguro wala pa ang lumalakad sa perfect will ng Panginoon sa buhay nila. Pero bakit tayo nandito? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. At hindi niya tayo pinipuwersa na lakaran ang kalooban niya. Ang ginagawa niya ay nililigawan tayo. Na kahit pasablay tayo ng pasablay sa buhay natin, anong sabi ng Panginoon sa Romans? It is the kindness and the love of God that brings us to repentance. Hindi tayo niya pinaparusahan. Patuloy niya tayong minamahal. Amen? At nais ko na bawat isa sa atin, alam nyo, kung madiskubre na, hindi natin madidiskubre. Kung magkaroon tayo ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters, ang ating buhay ay magiging ganap at kasiya-siya. Para yung advertisement namin nung nasa San Miguel kami, di ba? Nung ako nasa San Miguel, wala ka nang hahanapin pa. Yan. Hallelujah! Okay, punta na tayo. Mukhang hindi ko ito matatapos uli. 1 John. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 John. Ngayon pong hapon na ito, ako po ay magko-concentrate sa 3 bagay lamang. Gusto ng Panginoon na magpahayag sa atin ng kanyang pag-ibig. Because with that same love, dahil yung pag-ibig na yon na ipinahayag niya sa atin at tinanggap natin, yung ganong klase naman ng pag-ibig ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa. Di ba? Sabi niya sa John 13:35, love others as I have loved you. But if we don't understand the love of God towards us, we cannot give the same love because you cannot give anything that you don't have, 'di ba? Kung wala ka, hindi mo maibibigay. Tama? At ang salitang love, ang spelling na nga natin ngayon ng love, hindi na L-O-V-E, 'di ba? L-U-V na, 'di ba? Okay. At ang mga tao, meron silang iba-ibang paggamit ng salitang love. Di ba? Oh, I love pinakbet. Yan. I love lechon. Di ba? I love my car. Di ba? I love my husband. I love my dog. Sana yung love mo sa husband, hindi ka pareho yung love mo sa aso. Hindi po ba? I love barbecue. I love inasal sa parilya. Wow, nabusog kami kanina. Amen. Hallelujah. Pero alam nyo po, sa Greek, merong iba-ibang salita ang love, terms na ginagamit. Una po ay ang salitang agape.
Yan. Ito po, ang text po nito sa King James ay charity. Amen? Charity. God's love toward man. Ito yung klase ng pag-ibig sa atin. Yan po yung unconditional love. Walang kondisyon. Unfailing love. Hindi kumukupas. Ikaw man ay pipiliin mo mang magkasala, piliin mo mang huwag magbago. Ang walang kupas na pag-ibig ng Diyos ay patuloy niya na ibinibigay sa'yo. Walang kondisyon. Kasi, meron tayong kaisipan that I have to be good for God to love me. But the truth is, God loves you no matter how wicked you are. Amen. Okay. Yun po ang klase ng pag-ibig ng Kristiyano sa isa't isa. Walang malisya na pag-ibig. Amen. Ganun ba ang pag-ibig mo sa iyong kapatid? Unfailing? Unconditional? Mamahalin kita pagka binayaran mo yung utang mo. Hallelujah! Amen? Mamahalin kita pag magbabago ka. Mamahalin kita kung mataas ang grade mo. Mamahalin kita pagka mag-church ka linggo-linggo. Ganun ba? Conditional yon, di ba? Yun din po ang klase ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia. Sino ang iglesia? Tayo. Kaya mahal na mahal tayo ni Lord. Isang katunayan na mahal tayo ni Lord, hindi tayo nawala at namatay nung baha, nandito pa tayo. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ito, sa maliliit na bagay, lagi kong ina-acknowledge ang Panginoon. Pagka ako ay pupunta sa banyo, Lord, maraming salamat, nakakadumi ako ng normal. Ang hirap kaya nung hindi ka makadumi ng normal. Pag-iihi ako, Lord, maraming salamat, normal ang aking kidney. Na-appreciate nyo ba yon? Magpa-dialysis ka, Godja, di ba? 3 times. Napakahirap, di ba? Pero yun ba, nare-recognize ba natin? Lahat ng yun ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagka ako ay kakain, sabi ko, Lord, thank you for your love that is made edible. Ang pagkain ay pag-ibig ng Diyos na ating nangunguya, nalalasahan, na-enjoy. Maraming tao kumakain sa tubo, nakasaksak dito. Amen. Sabi nga ni Pastor Ayan, thanksgiving, ano sabi niya? Expands your ability to receive more. Lord, salamat sa tuyo na ulam. Ang sarap. I believe that as I thank you today, I will expand my capacity to receive not more tuyo, but this time crispy pata. Diba? So yan ay agape. Yung isa namang term po ay philia or phileo. This is friendship love. Yung pag-ibig ng magkaibigan. Okay? At ang pangatlo po ay eros. Ito yung sensual. Erotic, romantic love. Ang pag-ibig naman ng mag-asawa. Kung ikaw ay boyfriend pa lang, mag-boyfriend kayo, wala kayong karapatang maging in love ng ganito. Correct? Okay. At yan po ay hindi ginamit sa New Testament kahit minsan. Amen? Okay. So, ang gusto ng Panginoon ay agape. Ba ang ating pag-ibig, ang binibigay niya sa atin ay unconditional, unfailing, never-ending, unfathomable, immeasurable, forgiving love. Amen? Na kahit magkasalang asawa mo 490 times, patatawarin mo pa rin siya. Sabi ng mga babae. Hallelujah! At alam nyo, ang pag-ibig, hindi ka pwedeng umibig ng katulad ng pag-ibig ng Diyos kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. You have to receive the love of God in order to impart the love of God. At yan ay ating tinanggap nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, ay ibinuhos niya ang pag-ibig na yan ng Diyos sa ating puso. That's why we have the ability and the anointing and the grace to love other people the way God loved us. Can you say amen? Amen. Ayon, very good. At
ngayon po, ang ating pag-aaralan ay, alam na natin yung sa previous na preaching natin, kahit si Pastor Orly, nag-preach po siya last Sunday about unrestricted love. Walang restrictions, di ba? Yung klase ng pag-ibig ng Diyos. At nung isa pong prayer meeting, na-bless ako nung si Sister Weng ang nag-exhort sa amin. Mag-attend po kayo ng prayer meeting. Amen. Kung wala din lang naman po kayong ginagawa sa bahay, mag-attend kayo ng Friday prayer meeting dahil napakarami pong revelation. Kung ano yung dinidiscuss natin dito, yung mga nag-e-exhort, yun din ang sinusundan nila yung flow. Kasi ito po yung flow ng banal na espiritu. At nag-exhort siya about the love of God to His people. Ang in-exhort ni Sister Weng ay yung pag-ibig ni Hosea sa kanyang anak-asawang si Gomer. Ayun, di ba? Yung asawa niya ay prostitute, si Hosea ay propeta, tinawag ng Panginoon si Hosea, sabi niya, siyempre kung ikaw ay propeta ng Diyos, ikaw ay banal, ikaw ay may panawagan, lalo na in the Old Testament. At sabi ng Panginoon sa kanya, kumuha ka ng asawa mong prostitute. Ano ang tawag sa prostitute sa Tagalog? Pok-pok. Bonggang-bonggang pok-pok. Kumuha ka ng asawa mong pok-pok at mahalin mo siya. At sumunod si Hosea dahil sinunod niya ang Panginoon sapagkat nais kong ipakita sa bayan ng Israel kung anong klase sila. Amen. Na sila ay adulterous. Amen. Sila ay mapangalunya. Alam niyo po ang in-illustrate ng Panginoon dyan na spiritual idolatry. Amen. So, kinuha ni Hosea, nagkaanak sila ng 3 at pinangalanan ng Panginoon na ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanya, I will have no more, I have broken our tie or relationship. Tapos yung pangalawang anak, I have no more mercy on you. Dahil ikaw ay pok-pok. Okay? Ibig sabihin, hindi po, kundi yung iba ang sinasamba na Diyos-Diyosan. Okay? Pangatlo, hindi po itong ipipreach ko, pero ewan ko po kung bakit ito binibigay ni Lord. Tapos, yung sa pangatlo, sabi niya, you will no longer be my people and you will no longer be my God. I am no longer your God. Pero alam mo, kahit yun ang sinabi ng Panginoon, talagang mahal niya ang Israel. Ang representation po kasi ni Gomer ay Israel at si Hosea ay siya. Amen. At itong babae na ito, pagkatapos na mga anak siya ng 3, kay Hosea, naghahanap pa rin ng kanyang mga lalaki. Amen. At yung ibinibigay sa kanya ni Hosea na mga damit, pabango, alahas, pampaganda, ginagamit niya para habul-habulin ang kanyang mga lalaki. Amen. Hanggang sa tuluyan niyang iniwanan si Hosea. So, siya ay nagpakalunod sa piling ng kanyang mga idols. Amen. Ang kanyang mga lalaki. Pero isang araw, sabi ng Panginoon sa kanya, at itong babaeng ito, dahil tumanda na, losyang na, pangit na, hindi na siya mabili sa pok-pok market. Amen? Siyempre, kailangan niyang mabuhay. Amen? Ang ginawa na lang sa kanya, ibinenta na lang siya na slave. At alam niyo po, sa Israel, pagka ikaw po ay ibibenta na slave, hubot-hubad ka. Sapagkat i-examine ka nila kung may kurikong ka dito, o may bukol ka dyan, o may... Kasi ayaw nila ng slave na may sakit. Kasi, syempre, hindi makakapagtrabaho. Imagine ninyo, itong babae na ito, na ibinibenta na lang sa slave market, wala nang gustong bumili sa kanya. Syempre, may bibili mo pa ba yun? Pinagsawaan na ng mga higit pa sa trapo, di ba? Pero ito na naman si Lord. Sabi niya kay Hosea, Hosea, puntahan mo ang asawa mo at bilhin mo siya. Hindi nagreklamo si Hosea. Pinuntahan niya yung asawa niya, hinanap niya. Nakita ba ninyo dito ang aking asawa? Ang pangalan niya si Gomer. Anong itsura? Anong itsura ng asawa mo? So, nahanap niya yung asawa niya. Alam niyo, ang unfairness of it all, brother and sisters, kung hindi mo yan asawa, kung asawa mo yan, bakit kailangan mo pang bilhin? Amen? Ngunit ang Panginoon, sabi niya kay Hosea, bilhin mo. Kung sariwa pa, pwede mo pang bilhin. Di ba?
yan, nangalirang na. Anyway, sinunod ni Hosea ang Panginoon at binili niyang muli ang kanyang asawa. Alam mo, napakagandang illustration kung sino tayo noon. Nilikha tayo ng Diyos. Kaya mabasa mo sa Jeremiah ba yun? Nung ikaw ay baby sa wilderness, kinuha kita, di ba? Ikaw ay punong-puno ng dugo, and yet, kinuha kita, nilinis kita. Ganyan ang buhay natin. Nasa lusak tayo, anak tayo ng dyablo, kinuha tayo ng Panginoon, hinugasan niya ng kanyang sariling dugo, dinamitan niya ng kanyang righteousness, binigyan niya tayo ng korona, binigyan niya tayo ng sapatos, binigyan na tayo ng kingly robe. And yet, pinili nating sa lusak. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, kahit ano pa ang kalagayan natin, wala mang tao na magpapahalaga sa atin, sa harap ang Panginoong Diyos, patuloy na pinapahalagahan niya tayo. Basahin nyo. Ang libro na yan ay Hosea. Noong ako ay nagsisimba pa sa Katoliko, pagka kinakanta yung, "Come back to me with all your heart, don't keep us apart." Hosea yun di ba? Kinakanta yun sa simbahan dati. Na-steer ang emotion mo. Pero kung titignan mo yun sa context ng pag-ibig ng Diyos sa atin, pagka naaalala ko itong babaeng ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay, binibigyan tayo ng kalakasan, binibiyayaan tayo, pinagpapala tayo, and yet, itong buhay na ito, saan natin ginugugol? Sa ibang Diyos. Amen. And yet, mahal na mahal pa rin tayo ni Lord. At yan ang klase ng pagmamahal ng gusto ng Panginoon na ibigay natin sa bawat isa. Alam nyo, kung di ba pinag-aralan natin last time, sabi sa John 13:33-35, wala na ako sa aking outline, sorry ha. Ito yung mensahe ng banal na Espiritu. Amen. Sabi niya sa John 13:33-35, ayan, "Little children, I shall be with you a little while longer." Ang Panginoong Jesus ito, nagpapaalam siya bago siya ay i-crucify. Amen? "You will seek me, and as I said to the Jews, where I am going, you cannot come. So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another." Magmahalan daw tayo. Pag itong iglesia na ito ay lumago tayo sa pag-ibig ng Panginoon, sasabog tayo. Sasabog tayo sa ating personal at personal, natural life, at kahit sa ating spiritual life. Because you cannot love God without receiving a revelation of God and His plans in your life. Amen? Tapos, that you love one another. Sige, next. "By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another." Ang distinctive characteristics ng mga anak ng Diyos ay hindi yung ating pag-attend ng Rema Church every Sunday, hindi yung pagdadamit natin ng mahaba, hindi yung hindi natin pagsusuot ng hikaw, hindi yung hindi pagpapagupit ng buhok, amen, hindi yung pagkanta ng hallelujah, hindi yung pagdadala ng Biblia, hindi yung kahit ano paman, kundi ang pag-ibig natin sa isa't isa. Okay, sa hapong ito, gusto ko na naunawaan po natin. Amen. Alam nyo po, para po magkaroon tayo ng mas malalim na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, magbasa po tayo ng ating Biblia. Amen. Para yung pagka nagpipreach po ako dito, hindi ko na kailangan na, pagka sinabi ko ito, alam na ninyo kung anong verse, anong book nyo yan hahanapin. Okay, so 3 bagay ang ating, inutusan tayo ng Panginoon na mahalin ang isa't isa.
Amen? So, merong tatlong bagay. Bakit there are 3 good reasons why the Lord wants us to love one another. Amen. So, buksan natin ang ating Biblia sa 1 John. Nandun niya tayo. 3 good reasons why Christians should love one another. Number 1, papasadahan natin to, bibigyan ko lang kayo ng God commanded us to love. Di ba? A new commandment I give you. So, ito ay utos. Ito ay hindi request. Hindi ito pakiusap. Ito ay kautusan. Amen. Okay, pangalawa. We have been born of God and God's love lives in us. Tayo ay ipinanganak ng Diyos. Amen. We are born again Christians. Born from above. Born from the Word. Born of God. We have the DNA of the Lord Jesus Christ. Amen. And God is love, and God's love lives in us. Yun ang dahilan. Isa pang dahilan. Pangatlo, God first revealed His love to us. Walang ibang pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang pag-ibig maliban sa kanyang iglesia. Amen. Okay, so isa-isahin po natin ito para maunawaan po natin, bakit kaya ako inuutusan ng Panginoon na mahalin ko ang aking kapwa? Lalong-lalo na ang mga kasama sa iglesia. Amen? Amen. Uy, sumagot naman kayo. Gising pa ba kayo? Okay, so, 1 John 2, 7-11, basahin natin sa Tagalog. Basahin natin ng sabay-sabay kung kayo ay nakakabasa. Mga minamahal, o yan, pag-ibig yan, di ba? Mahal, love, di ba? Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo, ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Meron pa ba? Hanggang dyan lang. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Wow! Next, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Sa ibang version, pagkakatisod. Okay? Ngunit, ang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Naintindihan ninyo? Oh. Ulit. Ang gusto ko ay maunawaan natin ito. Sabi niya, verse 7, sabi niya, anyo, mga minamahal, beloved, sabi niya, hindi isang bagong utos. Yung palang, ano ba ang kautusan ng Diyos? Matthew 22, verse 37-40, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. On these 2 commandments, hang all the law and the prophet. Lahat ng sinabi ng kautusan, lahat ng sinabi ng mga propeta of all